Mahirap tanggapin ng isang malaking tungkulin, lalo pat nasa harapan mo na ito at wala ka nang magagawa kung hindi tanggapin at pangatawanan ito alang-alang sa katiwasayan ng pamumuhay ng mga mahal mo sa buhay. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga masusugid na tagapakinig. Ako po si Jacinto at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking makulay na pakikibaka sa buhay. Simula noong bata pa ako hanggang sa pagbibinata ko, kung saan nag-ugat ang lahat ng misteryo at kababalaghan sa aking pamilya. Gayon din sa pagkakaloob sa akin ng pambihirang kapangyarihan ng isang babaylan. Ilang dekada na ang nakakalipas noong maganap ito sa aking buhay. Pero masasabi kong malaking bagay ang mga naranasan kong hiwaga para maging karapat-dapat akong antingero at manggagamot. Noong mga panahong yun ay mapayapang namumuhay ang aming pamilya sa probinsya ng Avila. Isang magsasaka at mangangahoy ang aking ama, samantalang isa namang tindera ng kakanin ng aking ina. Binubuo kami ng 5 na magkakapatid at ako ang panganay sa amin. Sa totoo lang ay dayo ang aking ama sa probinsya. Naninirahan siya sa baryo San Lucas. Mangyari lamang na nakipagsapalaran siya sa Avila at nakilala ang aking ina kaya pinili na lamang niyang manirahan dito at bumuo ng pamilya. Nasa 6 na taong gulang na ako noon nang mag-umpisang maging isang ganap na antingero ang aking ama. Araw-araw akong nanonood sa kanyang pag-uusal ng mga buhay na salita, pagbabasa ng libreto at maging ang kanyang paggagamot sa mga taong nasasakupan ng aming bayan. Wala akong pinapalampas na mga sandali para lang masaksihan ang kanyang panggagamot. Bukod doon ay may kaalaman din siya sa iba pang lihim na karunungan, pati sa iba't ibang uri ng mga anting-anting, agimat, mutya, talisman, mga pampaswerte at mga bagay na nagdadala ng kamalasan. Hangang-hanga ako sa kagalingan ng aking ama. Nabanggit pa niya sa akin noong una ay nagtungo siya sa liblib na lugar ng San Lucas. Mga panahon na naninirahan pa siya sa lugar na yon kasama ang kanyang pamilya. Mahirap ang pamilya nila, kaya naman kahit binata pa siya ay batak na ang katawan niya sa pagtatrabaho. Hindi na siya nakapag-aral at pinili na lang makapaghanap buhay. Isang araw na isipan niyang kumuha ng mga kahoy sa gubat. Sa kanyang paglalakad ay nasabat niya ang isang maliit na komunidad sa pusod ng kagubatan. Pinamumunuan yun ng pinunong tinatawag na si Apo Magiting, na isang matapang at may paninindigang tagapagmana ng trono ng kanyang angkan. Isang araw lumitaw ang mga estrangherong tribo na mga kanibal o kumakain ng laman at nag-aalay sila ng dugo at katawan sa kanilang Panginoon. Sinugod nila ang komunidad at pilit na dinukot at binihag ang maliit na tribo. Kitang-kita ng aking ama kung paano sinunog at pinagpapatay ang mga kalalakihang lumalaban sa naturang malaberdugong tribo. Nahabag ang aking ama at hindi niya makayanan ng matinding galit sa puso. Naisip niyang tumulong sa mga kalalakihan at mailigtas ang kanilang mga anak laban sa mga mababalasik na kalaban. Bukod sa pagiging antingero, nabibilang din ang aking ama sa lahi ng mga mandirigma. Nananalaytay sa kanyang dugo ang kakayahang makalaban sa anumang uri ng mga nilalang. Lihim na umatake ang aking ama gamit ang kanyang mga tabak at sibat. Nakipaglaban siya upang ipagtanggol ang maliit na komunidad. At sa tulong ng puong may kapal ay nagapi ang mga berdugong tribo at naitaboy sila ng aking ama palabas ng liblib na lugar ng San Lucas. Humanga sa kanya ang mga natitirang kalalakihan bilang pasasalamat ni Apo Magiting. Pinagkalooban ng aking ama ng anting-anting at pinabaunan siya ng mga lihim na karunungan at mga buhay na salita, kung kaya't naging ganap na magaling na antingero at manggagamot ang tatay ko. Isinabuhay niya ang pagtulong sa kapwa at parati niyang ginagamit sa kabutihan ng ipinagkaloob sa kanyang anting-anting. Noong una ay wala akong alam sa kanyang pagiging antingero,
Pero hindi naglaon noong makaakyat na ako sa ikalawang baitang sa elementarya ay nalaman ko na kung ano ang kanyang mga tungkulin bilang antingero. May taglay siyang kapangyarihan upang makipag-usap sa mga hayop, gayon din sa mga engkanto at ibang lamang lupa. At hindi naglaon ay naging mga kaibigan na rin niya ang mabubuting duwende, kapre, tikbalang, mga lambana sa kakahuyan, kung saan siya naghahanap buhay. Kahit paano ay napagkakalooban ng biyaya ang aming pamilya. Naging maswerte ang tatay ko, simula nang matamo ang anting-anting. Parati kaming may nakakain sa araw-araw kahit simple lamang ang aming mga ulam. Hindi kami dinadapuan ng kahit na anong sakit. Kaya malaki ang pasasalamat ng tatay ko sa anting-anting maging sa Panginoon sa langit. Mula pagkabata ay lapitin ako ng iba't ibang elemento. Nabanggit sa akin ng tatay ko na may espesyal akong lakas na hindi ko pa nadidiskubre sa katauhan ko. At may taglay din akong panghalina sa ibang nilalang, kaya parating nanganganib ang buhay ko. Sa aming magkakapatid ay ako ang natatangi. Wala sa mga kapatid ko ang nakamana ng kakayahan na mayroon ng aking ama. Lumaki silang ordinaryong mamamayan. Alam ng tatay ko na parating mapupunta sa peligro ang buhay ko, kaya bumuo siya ng orasyon at mga agimat na ipinapasuot niya sa akin. Sa araw-araw, partikular na din kung lumuluwas kami ng aming bayan. Minsan namasyal kaming mag-ama sa pila-pilan at inabot na kami ng takip silim sa daan. Tanging ilawang digasa lamang noon ang aming tanglaw sa kadiliman at kalamigan ng gabi. Mahangin noon at wala nang matatagpo ang ibang mga magsasaka sa paligid. Nag-uumpisa na akong makaramdam noon ng matinding kilabot. At kahit pa antingero ang tatay ko, ay lipos pa rin ako ng pangamba dahil isa pa rin akong ordinaryong batang paslit noon. At wala akong kaalaman o kakayahan upang ipagtanggol ang aking sarili. Iniisip ko pa kung paano na lamang kung dagitin ako ng manananggal. Hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang aking sarili. Hindi pa man lang kami nakakalagpas sa bukid nang biglang may lumipad na malaking ibon na dumaan sa tuktok ng aming ulo. Kinabahan ako ng husto. Napakalaki ng mga pakpak nito. Mas malaki pa sa payong at mabilis na lumilipad paikot-ikot sa aming direksyon. Pinadapa ako ng tatay ko sa kalupaan ng palayan dahil nakaramdam siya ng kakaibang panganib. Posibleng aswang ang nilalang na yon. Sa kamalasan pa ay kami pang mag-ama ang inabutan nito. Napalugmok ako sa lupa at halos sumabog ang puso ko sa sobrang kaba nang matapatan ng liwanag ng digasa ang anyo ng malaking ibon. Isa itong tiktik na may mahahabang dila na tila kutsilyo sa talim. Maiitim ang buong katawan. Nanlilisik ang mga mata at may matutulis na mga kuko. Balak niya akong dagitin ng mga oras na yun, subalit umusal lang kakaibang Latin na salita ang tatay ko. Arsoctum todosum orbebum. Paulit-ulit niya yung binibigkas habang sumasama ang katawan niya sa malakas na bagwis ng hangin. Nangilabot at nagdayuan ang mga balahibo ko sa katawan habang pinagmamasdan ng aking ama na unti-unting naglalaho sa malalakas na dampi ng hangin sa buong paligid. Kumurap-kurap ako at gulat na mapagtanto na biglang nawala na parang bula ang tatay ko. Umangil ang tiktik at nakita ko na parang may kung anong enerhiya ang mabilis na umatake dito. At pinaulanan siya ng suntok sa muka. Suntok sa tigkabilang tagiliran. At kasabay nun ay tumalsik ang tiktik sa malayong bahagi ng pila-pilan na animoy isang manika. Napatayo ako at kinuha ko ang ilawang gasera na nakasalumpak sa lupa. Sa tulong ng liwanag na hatid nun, ay madali kong nasaksihan sa malayong dako kung paano namilipit sa sobrang sakit ang tiktik. Habang may kung anong bagay na hindi ko nakikita ang bumabali sa mga pakpak nito. Napakalakas ng naturang puwersang yun dahil sa mga nagdaan pang oras ay biglang nanginig ang buong katawan ng tiktik at nagpagulong-gulong ito sa lupa sa kabila ng mahahabang palay.
Nanatili akong nakabulaga noon nang biglang sumulpot ang tatay ko sa harapan ko habang nag-aagaw buhay na tiktik. Hawak niya sa kanyang kaliwang kamay ang sibat samantalang nasa kanan niyang kamay ang tabak. Tinitigan niyang mabuti ang tiktik at pagkatapos nun ay pinagsasaksak niya at hiniwa ang balat nito kahit patuloy itong tumatangis at umuungol. Kasabay nun ay itinarak at ibinaon niya sa dibdib nito ang hawak na matulis na sibat ng kawayan. Sumirit ang umaalingasaw nitong itim na dugo at nagtalsikan pa sa mga palay. Hindi na nakapalagang tiktik. Patuloy itong umaangil sa sobrang sakit hanggang sa unti-unti na itong magdarak at malagutan ng hininga. Napakatindi ng pangyayaring yun at naisip ng tatay ko na talagang nasa delikadong sitwasyon ng buhay ko. Kahit na maraming anting-anting ang ilagay niya sa katawan ko. Parehas na kaming hinahabol ng masasamang elemento. Noong sumapit ako sa 8 taong gulang, ay tinuruan na niya akong magbanat ng buto kahit nag-aaral pa ako. Pinag-aral na din niya ako ng mga dasal at orasyon gamit ang iba't ibang lumang aklat ng karunungan. Sa una ay panay ang pagkontra ni Nanay Elizabeth sa mga ipinapagawa sa akin ni Tatay Balbobino. Masyado pa daw akong bata para pwersahin sa pagtatrabaho at isabak sa pagiging antingero at manggagamot. Hinayaan na daw muna akong maging bata na malayang nakakapaglaro. May pangarap at nakakapag-aral lang maayos. Paliwanag naman ng tatay ko na magandang pagkakataon na habang bata pa ako ay maisabak na ako sa mga bagay na mayroon siya. Delikado na daw kasi ang buhay ko, anumang oras ay pwedeng sumalakay ang mga kalaban. At ayaw niya akong patayin ng mga masasamang elemento. At ang masaklap pa ay madamay ang mga kapatid ko. Kaya kahit mahirap, kailangan ko daw magsakripisyo. Kaso pakiramdam ko noon ay hindi pa ako handa. Madalas niya akong napapagalitan at napagbubuhatan ng kamay dahil sa sobra kong katamaran at pagiging makakalimutin. Malibangin pa kasi ako noon sa paglalaro at madalas ay lumulutang sa kawalan ng isip ko. May pagkakataong lumuluha at nagrereklamo ako sa tatay ko pero panay lamang ang saway at sermon niya sa akin. Dumarating talaga ako sa pagkakataong inaabot sa pagkapuro lang utak ko at hindi ako makapag-isip ng maayos. Halos hindi ko maisaulo ang mga Latin na dasal na kanyang ipinupukol sa akin. Kaya naman ganoon na lang ang inaabot ko na sapok sa ulo at palo ng walis tingting. Mas mahirap pa sa matematika ang mga Latin na dasal na ipinapasa ulo sa akin. Kamuntik na akong sumuko kaso ay inisip ko ay maraming latay na naman ang aabutin ko kapag hindi ko nasunod ang mga inuutos sa akin ng tatay ko. Kahit sa paaralan ay nasisermonan din ako ng aking guro. Ewan ko ba Sir Eric pero sa aming magkakapatid ay ako ang pinakamahina ang utak. Pero ako naman ang pinakamalakas ang katawan at resistensya sa kanila. Kaya kong bumuhat ng sako-sakong palay at maging sako ng kamote. Tumigas ang katawan ko mula sa batak na pagtatrabaho. Gayon din sa mga marka ng sugat at pasa na natatamo ko sa tatay ko sa tuwing napapagalitan at napapalo niya ako. Minsan pa niya akong pinagbantaan noon sa sobrang inis niya sa akin. Sinabi niya na ipagpatuloy ko lang daw ang ginagawa kong katamaran at pagwawalang bahala. Balang araw yun daw ang magiging mitsa ng buhay ko. Noong mga panahong yun ay hindi pa ako seryoso sa buhay at talagang hindi ko pinansin ang sinabi niya dahil alam ko naman na kahit anong gawin kong pagpapasaway ay palagi niya akong ililigtas sa anumang kapahamakan. Kaya kampante ako na walang mangyayaring masama sa akin. Isang araw sumapit ang 9 na kaarawan. Niregaluhan ako ng bagong bola ng tatay ko. Naisipan ko na bitbitin ang bola habang naglalaro kami ng mga patpat na kunwari ay mga espada. Naglalaro kami ng mga kaibigan ko ng oras na yon sa may kakahuyan. Araw noon ng Sabado at maganda ang sikat ng araw. Napagpasyahan ko na gayahin namin ni Gregorio at Tiago ang 3 muskitero sa napag-aralan naming nobela ni Alexander Dumas. Sumang-ayon naman silang dalawa. Umakto ako na si Athos, samantalang si Gregorio si Porthos at si Tiago naman si Aramis.
Naglaro kami ng espada-espadahan gamit ang mga patpat na kahoy. Ilang sandali ay dumating at sumali sa aming grupo ang matalik kong kaibigang si Edo na nagsilbing si Haring Luis. Napakasaya naming umakto na tulad ng mga nababasa naming karakter sa libro. Hindi nagtagal ay napagod na kami sa kinatatalon, pagtakbo at pakikipag-espadahan. Naisipan ko na ilabas ang bola at aksidente yung dumulas sa aming mga kamay. Sinundan namin ni Tiago ang direksyon kung saan makakarating ang bola. Napansin namin na bahagyang lumayo ang bola at nakita naming nakarating na kami sa may kagubatan. Malumot at maraming matatalas na damuhan sa bahaging kinahintuan ng bola. Nagulat kami noong dinampot ko ang bola at biglang may isang matandang lalaking naipit sa ilalim ng mga nakapatong na kawayan. Pilit niyang humihingi sa amin ng saklolo dahil mukhang naaksidente siya at nagtataglay siya ng mga galos sa braso at mga sariwang sugat sa muka. Kinausap ako ni Goryo at inutusan niya akong tulungan namin ang matanda na makawala sa mga nakapatong na kawayan sa katawan niya. Medyo naawa din kami ni Tiago sa kalagayan nito. Sumang-ayon naman kaming tatlo at nagtulong-tulong kaming magbuhat ng mga kawayan. Medyo mga patpatin pa kami noon pero malalakas na rin ang aming mga bisig na makapagbuhat ng mga mabibigat na bagay dahil na rin sa mga anak kami ng mga antingero at lahat kami ay sinasanay sa matinding ensayo upang maipagpatuloy ang legasiya ng pamilya. Kaya lang ay wala pa din sa isip ni Goryo, Tiago at Edo na magseryoso sa pag-iensayo. Marami pa silang gustong gawin bilang bata at mas gusto pa nilang maging malaya at makapaglaro, alinsunod sa mga nauusong laro ng mga panahong yon. Patuloy pa rin kaming nag-aangat noon ng kawayan at talagang nahabag kami sa kalagayan ng matandang lalaki. Noong maisa-isa naming pagtulungan, maihagis ang kawayan ay inalalayan ni Tiago at Edo ang matandang lalaki. Ngumiti ito at agad na nagsalita. Nagpasalamat ang matanda. Sa wakas ay magpapagtagumpayan na daw niya ang kanyang misyon. Nakunot ang noo ko. Tinanong ko siya kung anong klaseng misyon ang tinutukoy niya. Ngumisi ang matanda na kasabay ng biglang pagkulimlim ng kalangitan. Humangin ng malakas at unti-unting nagbago ang anyo ng naturang matandang lalaki. Nangilabot kaming apat at nakaramdam kami ng panganib. Naging isang ganap na binatang lalaki ang matanda na nagkulay pula. Ang kanyang mga nagliliyab na mga mata na tila apoy. Nagtaglay siya ng mahabang damit na kulay itim na tila prinsipe ang kadiliman at nagkaroon siya ng mga kakaibang hiyas na nakasuot sa kanyang leeg. May mga kakaibang titik at lingwahe na nakatatak sa kanyang noo at may malalaki siyang peklat sa tigkabilang pisngi. Kumalas sina Tiago at Edo at mabilis kaming tumakbo palayo sa lalaki. Ngunit biglang may inusal siyang buhay na salita at kasabay nun ay may pinakawalan siyang bolang apoy sa kanyang mga kamay at mabilis na inihagis sa aming direksyon. Umilag kaming lahat subalit tumalsik kami sa kung saan saang bahagi sa sobrang lakas ng pagsabog ng mga bolang apoy. Inabutan ako ng nakakapangilabot na lalaki. Hinawakan niya ang manggas ng aking damit at pagkatapos ay iniharap niya ako sa kanya. Inamoy-amoy niya ako na para bang natatakam sa kanyang nalalasap. Nagsalita siya at sinabing naaamoy niya ang dugong antingerong nananalaytay sa bawat ugat ng katawan ko. Sa wakas ay maisasakatuparan na daw niya ang paghahanda ng mga sangkap upang mabuo ang kanyang kapangyarihan. Humalakhak siya ng paggalakas-lakas. Inilabas niya ang kanyang matulis na espada sa kanyang tagiliran at akma akong sasaksakin ng biglang may humampas sa kanyang likuran. Nabitawan niya ako at ibinaling niya ang tingin sa likuran. Hinablot niya ang kamay ni Edo at nabitawan nito ang patpat na kahoy. Ngumiti ang malademonyong itsura ng lalaki at pagkatapos nun ay tinamaan ng liwanag ng kanyang mga mata ang katawan ni Edo kung saan ito ay nanginig at bumulagta sa lupa. Pagkatapos nun ay sumigaw ng pagkalakas-lakas si Edo. Kasabay na dumilat ang mga mata at nalagutan ng hininga. Sumigaw ako at tinawag ko si Edo.
Binalingan ko ng tingin ng mabangis na lalaki na nagtataglay ng malakas na kapangyarihan. Minura ko siya at pinagtaasan ng boses. Pinagsusuntok ko ang tiyan ng lalaki subalit hindi pa ako ganoon kalakas para maidiin ang aking mga suntok sa kanya. Humalakak siya ng pagkalakas-lakas hanggang sa sumenya siya at biglang umilaw ang kanyang mga palad. May kung anong enerhiyang tumulak sa aming tatlong magkakaibigan at humampas kami sa may punong kahoy at napatama ang mga ulo namin bago kami bumagsak sa damuhan. Akala ko noon ay mawawalan na kami ng malay pero sinubukan ko noong tumayo kahit napakasakit ng aking likuran. Namumukto ang mga mata ko. Naghalo-halo ang aking galit at puot sa pagkamatay ni Edo. Kinuyom ko ang aking kamao at nakipagtagisan ako ng tingin sa mabalasik na lalaki. Mabilis siyang sumugod sa akin habang bumubuo na naman ng malaking bolang apoy sa kanyang mga palad. Humarang ako kina Tiago at Goryo at hinarap ko ng buong tapang ang lalaki na pasugod sa aming direksyon. Pilit akong sinasabihan ni Goryo na sumama na sa kanila para tumakas dahil imposibleng makalaban ako sa lalaking pumatay sa aming kaibigan. Subalit nagmatigas ako. Binulyawan ko siya. Sinabi ko sa kanila na hindi ako aalis. Poprotektahan ko sila laban sa lalaki. Hindi ako makakapayag na patayin nito kaming magkakaibigan at ipaghihiganti ko ang pagkamatay ni Edo. Buo na ang desisyon ko noon at kahit na 9 na taong gulang pa lamang ako noon ay hindi ako sanay sa anumang kumbante ay sinubukan ko ang makakaya ko para makalaban sa isang mabangis na kalaban. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nagpokus ako at inalala ang huli kong napag-aralan sa aking ama ukol sa pagpapaandar ng orasyon gamit ang sator. Pilit kong inaalala ang bawat dasal at isinabay ko ang pagkausap noon sa Diyos. Nakiusap ako sa Panginoon na iligtas niya kami laban sa kasamaan. Ibinulong ko yun sa hangin. Ikinumpas ko ang aking mga kamay. Pinagsalop ang mga palad at bumigkas ng mga salita habang nakapikit ang aking mga mata. Exehezaye, Om Talsat, Arsuktum. Paulit-ulit ko yung binigkas habang inaalala ang imahe ng tatay ko. Sana ay maprotektahan ako ng mga dasal at orasyon ng aking ama ng mga oras na yon. Hindi nagtagal nakaramdam ako ng matinding init sa buong katawan na para bang sumabog ang bulkan. Bigla kong idinilat ang aking mga mata at lumikha yun ng kulay asul na liwanag. May bilog na liwanag ang sumakop sa aming tatlong magkakaibigan at naprotektahan kami ng pananggalang na liwanag sa bolang apoy. Hindi nakapasok sa loob ang naturang liwanag hanggang sa maglaho na lamang ito na parang bula. Makalipas ang ilang minuto ay nawala ang liwanag at biglang nakaramdam ako ng hilo. Bumagsak ako sa lupa. Mabuti na lang at nasalo ako ng isang bulto at siya ang nakipaglaban sa naturang lalaki. Inilayo niya kami sa kanyang direksyon. Isa siyang nilalang na may kapang itim. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at pinatamaan ng nakakasilaw na liwanag ang mabangis na lalaki. Kasabay nun ay kinontrol niya ang binuong hangin sa paligid at mabilis niyang inihagis sa direksyon ng kalaban. Tumilapo ng mabangis na lalaki sa kabilang bahagi ng kagubatan. Ang mabangis na lalaki at unti-unting nagsipagbagsakan ng mga punong kahoy sa kanyang direksyon. Yumanig ang buong kagubatan at halos mawalan kami ng balanse sa aming pwesto. Akala ko noon ay mabibitak ang lupa at lalamunin kami pa ilalim. Makalipas ang ilang sandali ay nagkaroon ng malay ang mabangis na lalaki. Nagtungo siya sa direksyon ng bangkay ni Edo. Sinugatan niya ito sa tagkabilang tuhod. Ibinuka at winakwak ang buong tuhod at kinuha ang kanyang tuway-tuway. Sinundan siya ng bultong humahabol sa kanya subalit bigla na lang siyang lumikha ng malaking usok na kulay itim at doon siya mismo naglaho. Binalikan kami ng bultong nakasuot ng kapang itim at pagkatapos ay tinanggal niya ang kamay at tumambad sa aming harapan ng isang magandang babae. Napakaganda niyang babae at naisip ko na mukha siyang diwata. May kaunti kaming agam-agam at takot na lumapit sa kanya hanggang sa nag-umpisa siyang magwika.
Sinabi niya sa malambing na tinig na huwag kaming matakot. Hindi daw niya kami sasaktan. Nagpakilala siya bilang isang babaylan at nais niya kaming iligtas sa lalaking nakaaway namin. Pagkatapos niyang magsalita ay naulinigan ko ang tinig ng aking ama sa di kalayuan. Gayon din ang tinig ng mga magulang ni Gregorio, Tiago at Edo. Hinintay namin silang makarating sa aming direksyon at hindi ko inasahang magugulantang sila sa pagkakita sa magandang dilag na nagligtas sa aming buhay. Bigla siyang lumuhod at nagbigay galang dito. Sabay-sabay nilang binati ang babaylan bilang kamahalang babaylang Atara. Namilog ang aming mga mata. Isiniwalat ng babaylan ang kanyang pakay at natagpuan ng ama ni Edo ang bangkay ng kanyang anak. Galit na galit niyang niyakap ang anak habang umatungal ng matinding pag-iyak at pagdadalamhati. Kinausap ng babaylan ng mga magulang namin. Binalaan na kinakailangan nilang magmatsyag at kung maaari ay ilayo ninyo ang mga bata sa anumang mga delikadong lugar. Nangangalap daw ang lalaking nagngangalang Leandro ng mga agimat at mutya ng kadiliman at ang tanging sangkap lamang doon ay ang dugo at laman ng mga anak ng antingero. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya kaagad na iligtas ang isa sa mga bata. Nakakuha na daw si Leandro ng mutya ng tuway-tuway pero sa kabila ng lahat, nakita daw niya ang potensyal ko na maprotektahan ang aking sarili, pati ang aking mga kaibigan. Napatingin sa akin ng aking ama. Muling nangusap ang babaylan. Inutusan niya kaming magkakaibigan na kailangang mapalakas namin ang aming mga sarili upang maipagtanggol ang mga tao laban sa masasamang elemento na paparating sa aming probinsya. Siguradong magsasanib puwersa ang mga kampon ng dilim upang mapabagsak ang mga babaylan, gayon din ang mga antingero, partikular kaming mga kabataan. Sumabat naman sa usapan si Gregorio. Tinanong niya kung sino ang babaylan at kung anong kailangan nito sa aming pamilya. Hindi tumugon ang ama ni Gregorio bagkus ang babaylan ang sumagot sa kanyang katanungan. Ayon sa kanya, isa siyang maharlikang babaylan na nagmula sa mga kadatuan. Kaibigan niya ang aming mga amang antingero. Humingi pala siya noon ng tulong sa kanila upang maikulong sa malayong lugar si Leandro upang hindi na makapaghasik ng lagim. Si Leandro ay nagmula sa lahi ng mga berdugong mangkukulam, manggagaway at hitana na uhaw sa kapangyarihan ng gumagamit ng itim na kapangyarihan upang makapaminsala at makapatay ng mga tao at maging mga babaylan at mga antingero. Isa siya sa nakaligtas sa digmaan noong unang panahon. Napalakas niya ang kanyang kapangyarihan at ngayon na nakapangalap pa siya ng mga agimat at nakapatay siya ng bata upang isangkap sa kanyang kapangyarihan. At siguradong darating ang panahon na makikipagsanib puwersa ito sa mga masasamang elemento at papatayin ng mga tao sa probinsya. Dumagundong ang malalakas na kaba sa aking dibdib. Pero noong inilihis ko ang aking tingin sa dakong kinasasadlakan ng ama ni Edo, ay biglang bumalik ang aking kinokontrol na emosyon. Bumagdas na naman ang mga luha sa aking mga mata habang pinagmamasdan ng bangkay ni Edo. Hinding-hindi ko matatanggap ang naging kapalaran niya sa isang abusadong kampon ng kadiliman. Saglit na nagpaalam ang babaylan sa aking ama gayon din sa tatay ng aking mga kaibigan. Bigla siyang naglahong parang bula kasabay ang malakas na ihip ng hangin. Sa pagkakataong yun ay hinarap ko ang aking ama. Binuo ko ang determinasyon sa dibdib ko at pinangatawanan ko ang aking desisyon. Buong tapang ko siyang kinausap at sinabing mula noon ay mag-iinsayo na ako. Gagawin ko ang lahat upang maging malakas na mandirigmang antingero. Isinusumpa ko na tutugisin ko ang masasamang elemento at ipaghihiganti ang pagkamatay ni Edo. Pagkarinig ng aking ama gayon din ng mga kaibigan ko ay hindi sila makapagsalita sa mga sinabi ko. Nanlaki ang mga mata nila at halos hindi makapaniwala sa aking mga tinuran. Pero hindi nagtagal, nakita ko ang paghanga at kagalakan sa mga mata ng aking ama. Niyakap niya ako ng mahigpit at saka tumango bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ko. Ngumiti siya sa akin at sinabing makakaasa ako na susuportahan niya ako sa aking magandang layunin. Hindi nga nagtagal at nahasa na ang katawan ko sa pakikipaglaban.
sa iba't ibang uri ng mga aswang. Maligno, kapre, tikbalang, itim na duwende, vampira. Matapos maipamana ng tatay ko lahat ng mga kaalaman ay parati niya akong nakakasama sa mga laban hanggang sa tuluyan na siyang manghina. Kaya naman ako na ang sumalo sa pagiging antingero niya. Nagbinata kami ni Gregorio at Tiago. Napagkalooban naman silang dalawa ng mga mutya. Sumapit ang isang araw at naisipan ko na mangibang bayan at hanapin ang kapalaran ko sa ibang lugar. Umalis ako sa San Lucas pero nangako ako sa pamilya ko na babalikan ko sila. Nasa pangangalaga ng aking bunsong kapatid na si Parsia ang aking mga magulang. Mabuti na lamang at noong mga panahong yun ay lumaganap ang kapayapaan sa aming probinsya at hindi ko na muling nakita ang bakas ni Leandro. Sumama sa akin ng mga kaibigan kong sina Gregorio at Tiago at nag-umpisa ang aming mga pakikipagsapalaran sa pakikipaglaban sa iba pang mga masasamang nilalang sa pinuntahan naming lugar na kung tawagin ay bayan ng Iluminada sa tulong ng aming mga tinataglay na mutya at anting-anting. Nagkaroon kami ng hanap buhay sa lugar na yon. Naging construction worker kami at kada pagkatapos ng aming kontrata ay humahanap kami ng ibang trabaho tulad ng pagiging kargador o pahinante. Bukod sa paghahanap buhay ay bumuo din kami ng grupo ng mga antingero at patuloy kaming lumalaban sa mga masasamang elemento. Hindi nagtagal ay doon namin nakilala ang isa pang antingerong nagngangalang Ismael. Nagmula siya sa lugar na yon. Pinasok at pinagnakawan ng pamilya ni Ismael sa loob ng kanilang bahay ng mga armadong tulisang aswang at hindi pa sila nasiyahan. Pinatay nila ang ina nito at maswerteng nabuhay pa ang kanyang ama. Simula noon ay namuo ang galit sa puso niya. Pinalakas niya ang kanyang pangangatawan at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabiyayaan siya ng mutya ng walo-walo. Dumating ang araw na kanyang pinakahihintay. Nasabat niya ang mga armadong tulisang aswang na pumatay sa kanyang pamilya. Hindi pa man lang siya nakakarating sa bungad ng bayan nang may napansin si Ismael sa dakong di kalayuan ng grupo ng mga kalalakihang tulisan na may bihag na isang dalagita. Pinagtutulungan nilang gahasain habang binubugbog ang kasamahan nitong binata. Eksakto namang may dalang sundang si Ismael. Hindi na siya nakaramdam ng anumang sindak. Sinugod niya ang grupo ng mga lalaki at pinagsisigawan. Nagulat ang mga kalalakihan. Tinapunan nila ng mapapait at galit na tingin si Ismael. Minura nila ito at sinabing malakas ang loob na pumasok sa kanilang teritoryo. Sumigaw ang isa sa mga kalalakihan na medyo brusko. Sumagot si Ismael at nagpakilala na residente siya sa lugar na yon. Pilit niyang pinapaalis sa kanilang bayan ang mga kalalakihan. Pero lalong nagmatigas ang mga lalaki. Ipinitik ng isa sa kanila ang kanyang daliri at sumenya sa mga kasamahan. Magkakasabay silang lumakad at iniwan ang babaeng nagkapunit-punitang suot na damit. Mabilis silang sumugod sa harapan nito. Nadaplisan si Ismael sa balikat, dulot ng kalmot ng aswang ngunit mabilis na naghilom ang kanyang sugat. Nagulat ang mga aswang. Muli nilang inatake si Ismael ngunit bumangis ang mga mata nito tulad ng ahas. Gumaspang ang balat at humaba ang bias nito habang humahaba ang dila na kawangis ng ahas. Hinawakan nito sa liig ang aswang. Binalian ng liig at sumirit ang dugo nito bago binawian ng buhay. Inatake niya ang mga aswang na kasimbilis ng hangin. Ibinuka niya ang kanyang bibig kung saan tumambad ang matutulis at maliliit na pangil. Kinagat niya ang mga aswang at dumura siya sa lupa. Pagkatapos nun ay sunod-sunod niyang pinagbabalian ng liig na parang tinutuklaw ng ahas. Gumapang din siya sa lupa na tila ahas at inabot ang paa ng isa pang patakas na aswang. Nabuwal ito at mabilis niyang ginilitan sa liig. Hanggang sa matira ang isang aswang na nagmamakaawa sa kanya. Nakilala niya ang aswang na yon. Hinding-hindi niya makakalimutan ng pamilyar nitong muka kahit na medyo matanda na rin ang anyo nito. Yun ang unang lalaking gumahasa sa kanyang ina.
Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata nang maalala ang mga pagtangis ng kanyang ina. Gayon din ang mga hinanakit at takot nito habang inaabuso ng 3 kalalakihan. Nanlisik ang mga mata niyang kawangis ng ahas at kasabay nun ay dumilim ang kalangitan. Nagkaroon ng eclipse at nagbalot ang kadiliman, ang buong paligid. Hinawakan niyang mabuti ang sundang at sunod-sunod niyang pinagtataga sa buong katawan ng aswang. Hindi siya tumigil hanggang sa sumambulat ang dugo nito sa kanyang muka at kasuotan. Umiiyak at sumisigaw siya habang pinagsasasaksak ang aswang. Karimari-marim na ang anyo nito. Humihiwalay na ang laman sa buto nito. Tumigil lamang si Ismael nang biglang may humawak sa kanyang mga kamay. Bahagya siyang nagulat at nilingon niya kung sino man ang pumigil sa kanya. Biglang naghari ang liwanag sa kalangitan. Lumitaw ang marilag na silag ng kabilugan ng buwan. Nakita niya kaming 3 magkakaibigan na tila may kakaibang ningning sa mga mata namin. Inakbayan ko siya at pilit na pinapakalma. Nanlaban si Ismael at sinigawan niya ako na noon ay nakahawak na sa kanyang kamay. Inuutusan niya akong bitawan ko siya. Tatadta rin daw niya ng pinong-pino ang aswang hanggang sa magkapira-piraso ang kaluluwa nito. Subalit hindi ko siya binitawan. Sinabi ko sa kanya na nakaganti na siya sa aswang. Napatay na niya ito kaya papalayain na niya ang kanyang sarili sa galit. Hindi makakabuti sa kanya ang labis na mamuhi at magalit. Kinuha ng binata ang sundang na lalo siyang nagalit. Nagwala siya at inatake niya ako subalit mabilis ko siyang nahawakan sa tigkabilang bisig at tumulong pa sa akin si Goryo. Inutusan niya kaming pakawalan namin siya. Huwag daw kaming makialam dahil hindi namin alam ang mga pinagdaanan niya. Gusto daw niyang dalhin sa impyerno ang mga walang hiyang aswang na pumatay sa pamilya niya. Lumapit ako at pinaulanan siya ng tagkabilang sampal sa pisngi para matauhan siya. Binulyawan ko siya at sinabing gumising siya mula sa galit. Nakaganti na siya at tama nang naparusahan niya ang pumatay sa kanyang pamilya. Huwag niyang hayaang kainin at kontrolin siya ng ahas sa kalooban niya. Lalo lang niyang inilulugmok ang sarili sa kadiliman. Nanlaki ang mga mata ni Ismael. Natigilan siya sa mga sinabi ko. Hindi niya malaman kung paano ko nalaman ang tungkol sa kanyang lihim na itinago niya sa matagal na panahon. Tanging ang babaylan lamang ang nakakaalam ng tungkol doon kaya paano ko daw yun nalaman. Lingid sa kaalaman niya ay nakausap na naming muling pagkakaibigan ng babaylan. Siya din ang kumausap sa aming magkakaibigan na hanapin ng iba pang mga antingero at bumuo kami ng kilusan laban sa mga masasamang nilalang sa pamamagitan ng pagkausap niya sa amin sa pagbisita sa panaginip. Makalipas ang ilang sandali ay binitawan namin ni Goryo si Ismael at hindi niya mapigilang mapahagulgol ng maghalo-halo ang kanyang mga nararamdamang sakit at konsensya. Napalugmok siya sa lupa subalit ibinangon ko siya at inilahad ko ang aking mga palad. Nagulat si Ismael at pinagmasdan niya akong mabuti. Ngumiti ako na puno ng kasiglahan at pag-asa. Lalong lumitaw ang maaliwalas kong muka. Nagpakilala ako sa kanya kasama ko ang aking 2 kaibigan na sina Goryo at Tiago. Mga antingero kami at pinagbuklod-buklod kami ng isang mahiwagang babaylan. Sinabi ko sa kanya na gusto siyang makausap at makita ng babaylan kaya kinailangan namin siyang hanapin. Niyaya ko siyang sumama sa amin. Matutulungan namin siyang makontrol ang kapangyarihan niya at mabigyan ka ng maayos na pamumuhay. Nag-aalangan man ay tinanggap ni Ismael ang aking mga kamay. Hinihikayat ko siyang sumama sa aming grupo at ituturing namin siyang isang tunay na kaibigan, kapatid at pamilya. Nagsalita si Ismael at sinabing hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang ama. Siya na lang ang natitira sa kanya. Pinayuhan siya ni Goryo na huwag mag-alala. Makakauwi rin siya kinabukasan. Noong napalagay ang loob ni Ismael at sinubukan niyang magtiwala sa amin at saka siya sumama sa aming 3, nagtungo kami sa pamilyar na kuweba at doon namin natagpuan ang babaeng babaylan.
Nagkita sila ni Ismael at doon nag-umpisang nagalak ang puso ng babaylan. Nabanggit nito ang kanyang hangarin, gayon din ang tinataglay na kapangyarihan ni Ismael. Tinanggap ni Ismael ang alok ko na sumama sa aming grupo upang mapabagsak ang mga aswang, lalong-lalo na sa Iluminada, gamit ang mga tangan nilang mga mutya at bertod. Subalit bago pa makauwi si Ismael ay inatake na naman siya ng ahas sa kalooban niya. Nagdarak siya at lumitaw ang mga mata ng ahas, gayon din ang pagbabago ng kanyang mga balat. Lumikha ng orasyon ng babaylan na nakapagpahinahon kay Ismael. Binigyan siya ni Tiago ng antipara. Sinabihan siya nito na hinding-hindi na muling makakabalik sa normal ang kanyang mga mata. Nasakop ng ahas ang buong katawan niya, kaya kinakailangan niyang magsuot ng antipara upang maprotektahan ang mga paningin niya. Umuwi si Ismael na nakasuot ng antipara. Naguluhan ang kanyang ama at kwinestyon na nito ang mga bagay na posibleng inililihim sa kanya ng anak. Hindi na naman nagtago pa ng sikreto si Emerito at isiniwalat niya dito ang kanyang madilim na nakaraan. Nagulat at nahabagang matanda ang kinahinatnan ng kapalaran ni Ismael, pero sinuportahan siya nito sa anumang mga pangarap at landas na gusto nitong tahakin. Sa araw-araw ay nakikipagkita siya sa aming tatlong magkakaibigang antingero at nagpapalakas kami ng poder at kapangyarihan sa loob ng kuweba sa tulong ng babaylan. Unti-unting kumakalma at humahaba ang pasensya ni Ismael. Nagbago siya at hindi na basta-basta lumalabas ang kadilimang dulot ng kapangyarihan ng ahas sa kalooban niya. Tinuruan siya ng babaeng babaylan kung paano niya maiiwasang maging masama at makontrol ang mapangahas na pagiging ahas. Nagbuklod-buklod kami hanggang sa dumating ang isang magandang kapalaran sa amin. Nakaengkwentro kami ng mababangis na mga aswang na dumukot ng mga inosenteng tao. Iniligtas namin ang mga tao at pinatay ang mga aswang. Ang isa sa mga nailigtas namin ay mayamang lalaki na nagngangalang Ginoong Cruz. Bilang pasasalamat niya sa amin, ay pinagkalooban niya kami ng trabaho. Hindi pala siya residente sa Iluminada, kung hindi isang mayamang negosyante sa malayong syudad. Pinasok niya kami sa paggawaan ng mga antigong kasangkapan at inalok ng malaking halaga. Bukod pa doon ay ginawa pa niya kaming bodyguard niya. Pumayag kami at nakipagsapalaran kami sa syudad. Nakaipon kami ng sapat na pera, kaya naman nakakapagbakasyon kami sa aming mga probinsya. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban namin sa mga masasamang elemento at gumagamot kami ng may sakit. Ako ang nagsilbing leader ng aming kilusan at kahit kailan ay hindi kami nakianib sa mga masasamang gawain ng mga tao. Dumating ang panahon na nagkaroon ng sari-sariling mga pamilya ang mga kapatid ko. Napunta sa pangangalaga ni Parsha ang aming mga magulang, samantalang ako ay bumalik sa Iluminada. At doon na mismo nakatagpo ng aking mapapangasawa sa katauhan ni Agnes. Nagpakasal kami at nabiyayaan ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Simula noong makabuo na ako ng pamilya ay tumiwalag na ako sa grupo at pinili ko na lamang na mamuhay ng tahimik. Ipinagpatuloy ni Gregorio, Tiago at Ismael ang pagpapatakbo sa grupo ng mga antingero. Lumipas ang ilang taon at nabalitaan ko na lang na nabuwag na ang kilusan. Matapos na magapi si Leandro at ang mga aswang na silagan. Sa kasamaang palad ay napatay si Tiago, pero bago siya bawian ng buhay ay napatay nila si Leandro, pati ang mga aswang. Nagtulong-tulong silang magapi ang mga kampon ng kadiliman. Labis ang aking panghihinayang na hindi ko nalabanan si Leandro. Ngunit masaya ako na naipaghiganti ni Gregorio at Tiago ang pagkamatay ni Edo. Pero matinding kalungkutan din ang naramdaman ko noong malamang namatay ang aking kaibigan. Ang huli naming pagsasama-samang mga antingero ay noong makipaglamay at makipaglibing kami kay Tiago. Matapos siyang mailibing ay nagkahiwalay-hiwalay na kami. At wala na akong masyadong balita sa kanila. Pero hangad ko na nasa mabuti silang kalagayan. Sa ngayon ay hindi na ako nanggagamot.
Ipinasa ko na ang panggagamot at pagiging antingero sa aking panganay na anak na si Isko. Napagtapos namin sa pag-aaral ang aming dalawang anak. Sa awa ng Diyos ay malakas pa rin kami ni Agnes at madalang kaming magkaroon ng karamdaman. Nakipagsapalaran sa syudad ang aking bunsong anak na si Amelita at isa na siyang teller sa bangko. Samantalang si Isko naman ay naging isang albularyo sa Iluminada. Siya ang nagpatuloy ng nasimulan kong misyon, baon ng mga karunungan at kakayahan sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento at itim na kapangyarihan. Kung nabubuhay lamang sana ang aking ama, ay siguradong ipagmamalaki niya ang aking mga anak. Hanggang dito na lamang po ang aking karanasan noong kabataang paslit ko bilang panimula ng aking pakikipagsapalaran, gayon din ng aking mga kaibigan, bago kami naging ganap na antingero. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.